Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alini. Pero ngayon, hindi tayo nasa Israel. Ako ngayon ay nasa Brazil, sa São Paulo, dahil bibisitahin ko ang Museo ng Arkeolohiyang Biblikal, at gusto kong isama kayo para makita ang mga pinakamahalaga at pinakakamanghang arkeolohikal na natuklasan sa lugar na ito. At pagkatapos, makikipagkita rin tayo sa arkeologong si Rodrigo Silva na magpapakita sa atin eksklusibo ng mga totoong nangyayari dito. Sa bahagi na hindi bukas sa publiko, magkakaroon tayo ng eksklusibong access para makita kung ano ang nangyayari doon. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Hindi araw-araw na literal nating nabubuksan ang isang museo. Literal kung binubuksan ang isang museo ngayon, mga kaibigan, dahil ngayon ay sarado ito sa publiko. May ginagawa silang mga trabaho dito ngayon, kaya bukas ay muli na itong magbubukas. Pero susulitin natin ang eksklusibong access na meron tayo ngayong araw. Ang museong ito ay tungkol sa arkeolohiyang biblikal, at ang arkeolohiyang biblikal ay nangyayari sa Israel. Pero hindi lang sa Israel. Pati na rin sa mga kalapit na bansa. Sa kung ano ngayon ang Iraq, sa kung ano ngayon ang Iran, Jordan, Egypt, Turkey, Greece, lahat ng rehiyong ito kung saan naganap ang mga kwento sa Biblia. At sa tingin ko rin, ang saya na dito mismo sa entrada, sasalubungin tayo ng 2 lamasos na ito. Replika ang mga iyon. 20% ng mga bagay sa museo ay replika. Ibig sabihin nito, 80% ng lahat ng makikita natin ay orihinal. Dinala mula sa mga lupain ng Biblia. Tulad ng sinabi natin, mula sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. At ang mga lamasos na ito, natagpuan ang mga totoong lamaso, orihinal, sa lungsod ng Ninive, na ngayon ay bahagi na ng Iraq. Kaya, pasok na tayo ngayon para simulan ang paglalakbay na ito sa buong Gitnang Silangan at sa kasaysayan ng Biblia. Halina kayo, sumama kayo sa akin. Dito, mga kaibigan, ang una rin nating makikita pagpasok natin dito ay ang mga arkeologo na ito. Dapat nating tandaan na ang kasaysayan ng Biblia ay naganap 2, 3, 4, at 5,000 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ang isang napakatandang kasaysayan, isang kasaysayan na natabunan na. At saka, lalo na nitong huling 150 taon, ang kasaysayang ito ay nagsimulang mabunyag literal. Ang mga natuklasan mula sa lupa ay nagsasalaysay ng ating kasaysayan, kabilang ang kasaysayang biblikal. Mahalaga rin ito dahil maraming tao ang nagtatanong kung ang Biblia ay isang aklat ng kasaysayan. O kung ito ba ay isang aklat na nilikha at isinulat lang pagkatapos at hindi talaga isang totoong kasaysayan. At ang arkeolohiyang biblikal, ang ginagawa nito, lalo na sa nakalipas na 50 taon, ay tinutulungan tayo ng arkeolohiya na patunayan ang kasaysayang katotohanan ng Biblia. May mga arkeolohikal na natuklasan na konektado kina Haring David, Solomon, at iba pang tauhan sa Biblia, pati mga kwento at panahon. Sa ganitong paraan, tinutulungan tayo ng arkeolohiya na patunayan at mas maintindihan ang katotohanan ng Biblia. Ano ang itsura ng mga batong inihagis ni David kay Goliath? Paano ang mga palasyo ni Haring David? At paano namumuhay, kumakain at nagbibihis ang mga tao? Kaya, lahat ng ito ay tinutulungan tayong tuklasin ng arkeolohiya. At matutuklasan din natin ito ngayon sa tulong ng mga tao dito sa Museo ng Arkeolohiyang Biblikal. Kaya, mga kaibigan, kasama natin ngayon si Lucas na nagtatrabaho dito sa Museo ng Arkeolohiyang Biblikal sa museo. Kwento mo nga, ano ang trabaho mo dito? Alina, nagtatrabaho ako sa edukasyon. Kaya responsibilidad namin ang lahat ng presentation sa museo para sa matatanda at bata. At gawing mas informal ang museo para sa mga taong bumibisita dito. Kaya, mga kaibigan, tinutulungan kaming makakonekta sa mga bagay dito. Ang ilan ay likod ng salamin at ang iba ay hindi. Ang museo ay nakaayos ayon sa panahon, kaya ang mga pinakamatatandang bagay ay nasa tabi natin. Gusto kong itanong, ano ang isa sa paborito mong bagay dito sa museo? May laruan tayo mula Mesopotamia mula 2,300 bago kay Kristo. Ibig sabihin, mahigit 4,300 taon na ang nakalipas. Tama, nakadisplay ito sa ating museo. Sige, tingnan natin. Pakita mo sa akin kung nasaan ito. Iniisip ko na nandito banda. Nandito siya sa bahaging ito. Si David ang magpapakita sa iyo na nanonood. Ito ang laruan na ito, Alin. Kung mapapansin ninyo, may 2 butas ito sa bahagi ng leeg.
Malamang para lagyan ng tali at hilahin. Makikita nyo rin dito ang simula ng gulong. Hindi lahat ng gulong dito ay orihinal. Ang laruan na ito ay orihinal mula sa Mesopotamia at posibleng pagmamay-ari ng batang nabuhay 4,000 taon na ang nakalipas. Sa tingin ko, kamangha-mangha ito. Madalas, kapag iniisip natin ang mga sinaunang tao, minsan nakakalimutan nating tao rin sila. Akala natin iba sila at galing sa ibang mundo. Pero hindi totoo iyon. Kaya nakakabilib isipin na 4,000 taon, 4,300 taon na ang nakalipas. May isang batang maliit, siguro kasing edad ng anak ko, na hinihila ang munting baka na ito pataas at pababa sa bahay sa kanilang hardin. Sa tingin ko, maganda ito dahil tinutulungan tayo ng arkeolohiya maunawaan ang pagkatao ng tao. Minsan, inilalagay natin ang mga tao noong unang panahon sa ibang kategorya. Sila ay mula sa nakaraan, iba sila sa atin. Pero sa totoo lang, hindi naman. Noon, naglalaro rin ang mga bata gaya ngayon. Pinahahalagahan ng mga tao noon ang sarili, kaya may mga alahas din sa museo. Ibig sabihin, ang tao ay may pagpapahalaga sa sarili, mahilig mag-ayos, nagseselos, nagmamahal, napupuot, at mahilig maglaro. Kaya, sa tingin ko, ipinapakita nito sa atin ang pagkatao ng isang maliit na bata na malamang ay hindi na natin kailanman makikilala. Kung sino nga ba talaga ang may-ari ng laruan na ito. Pero sa tingin ko, kapag tiningnan natin, maiintindihan na natin. Isang maliit na bata talaga na malamang ay nakatira sa isang mundo na may mga baka sa paligid at gusto ring maglaro kasama ang mga iyon. Kaya, ang saya naman. At ngayon, gusto kong itanong sa'yo. Ano pa ang mga espesyal na bagay na meron dito sa museo? Siyempre, Aline, may proyekto kami dito mula sa bahay ladrilyo ni Nabucodonosor. Mamaya malalaman natin kung bakit mahalaga ito sa museo at kung bakit ito inilagay sa gitna. Tara sa gitna ng museo mga kaibigan para sa mga hindi nakakaalala kung sino si Nabucodonosor. Si Nabucodonosor ang malupit na tao na sumira sa Jerusalem at Israel. Siya ang pinuno ng Babylonia at siya ang sumira sa Israel, sumira sa templo ng Jerusalem. At nakakabilib ito dahil pangalan ito nakilala natin mula sa Biblia at natagpuan kaya mukhang may kaugnayan sa kanya dito. Eksakto. Kaya Aline, mapapansin ng mga bisita ang pagbabago sa atin. Nagsimula tayo sa pinakamatandang panahon at ngayon ay nasa gitna na sa panahon ng bakal o pagkabihag sa Babylonia. Mapapansin mo na may 3 linya sa harapan na nakasulat sa cuneiforme na Akkadian. May isang Brazilian na designer noon, dekada 70 o 80. Nagtrabaho siya sa Iraq at bago bumalik sa Brazil, naging kaibigan niya si Aline, isang gwardiya na pumayag na dalhin niya ang artepakto mula Iraq papuntang Brazil. Pagdating niya dito, nadismaya siya at naisipan pa niyang itapon yon. Pero may isang professor na ang pangalan ay Paulo Barbosa na bumili ng piraso ng ladrilyong ito bilang material na panturo. Tinuturuan niya ang mga bata at kabataan sa mga silid-aralan ng Espiritu Santo gamit ang ladrilyong ito. Tungkol ito kay Daniel at Babylonia. Pagretiro ni Professor Paulo, pumunta siya rito at nagsabi ng ganito, Rodrigo, dahil ikaw ang may ideya ng museo, ako naman ay may ideya ng isang bato at ibinigay niya kay Professor Rodrigo Silva kung gayon ang artepaktong ito. Isinalin ni Professor Rodrigo at inilagay namin dito ang 3 linya. Narito ang salin. Ako si Nabucodonosor, tagapaglaan ng dakilang Babylonia, tagapangalaga ng templo ng Ezaguela ng Ezida. Ako ang panganay na anak ni Nabopolassar, hari ng Babylonia. Wow! Ibig sabihin, ang naririnig natin dito ay isang bato mula mismo kay Nabucodonosor na nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Alam nating nangyari talaga ito noon. Ang mga hari noon ay hindi talaga mapagkumbaba. Kadalasan, kapag nagsusulat sila tungkol sa sarili, gumagamit sila ng superlatibo, inilalagay ang lahat ng titulo at pati mga koneksyon sa mga Diyos. Tandaan, sa panahon ni Nabucodonosor, ang sinaunang mundo ay politeísta. Karaniwan, naniniwala silang ang mga hari, emperador, at paraon ay direktang inapo ng mga Diyos. Doon, inilalagay niya ang lahat ng superlatibo tungkol sa sarili niya at sinasabing pagmamay-ari niya ang mga templo. At ang mga templong ito, nakilala rin natin sa pamamagitan ng kasaysayang biblikal ni Daniel na ipinatapon. Pwede mo bang ikwento pa ang tungkol sa koneksyon? Kaya isinagawa ang mga sumunod na pag-aaral kasama ang University of the Philippines para matukoy ang edad nito. Sa British Museum, natagpuan din ang maliit na tableta ukol sa sunog sa Babylonia. Sa madaling sabi, malaki ang posibilidad, Aline, na nakita ni Daniel ang inscription sa Babylonia dahil naging bihag siya doon. At kung sakaling naging bahagi ang batong ito ng isang sinaunang templo sa Babylonia, 2 templo ang binabanggit dito, Exagila at Ezida.
Ang Exagila ang pangunahing templo sa Babylonia, ang Ezida naman ay matatagpuan sa Borsipa. Kung ang batong ito ay pinaglagyan ng mga bagay ng Diyos ni Daniel ayon sa nakatala sa Daniel Kabanata 1, pumasok si Nabucodonosor sa Jerusalem, kinuha ang mga bagay ng Diyos ni Daniel, dinala sa Babylonia at inilagay sa templo ng kanyang Diyos. Kaya kung ang batong ito alin ay naging bahagi ng isang sinaunang templo sa Babylonia at pinaglagyan ng mga bagay ng Diyos ni Daniel, may malaking ironya dito. Dati itong lalagyan ng mga bagay ng Diyos ni Daniel, ngayon ay museo na bilang parangal sa kanyang pananampalataya. Sa tingin ko, kamangha-mangha rin ito. Parang umiikot lang ang lahat sa totoong buhay. Ang mga kagamitan ng templo ay dinala sa Babylonia. Ang parehong tao na sumira sa templo ng Jerusalem ang malamang na sumulat ng inskripsyong ito na nagsasalaysay tungkol sa mga bagay na ginawa niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napunta ang batong ito sa isang Pilipino. Dinala ito dito at napunta sa kamay ng isa sa iilang tao sa Pilipinas na nakakaintindi ng nakasulat dito. Ibig sabihin, isa si Rodrigo Silva sa kakaunting may kayang magsalin ng tekstong ito. Kaya makikita natin kung paano perpektong nagkakatugma ang mga bagay-bagay para makarating ito dito. At dahil dyan, talagang nandito ang batong ito, sa gitna ng museo. Tingin ko, tama lang ang kinalalagyan nito. May ilang pamilyar akong nakikita dito sa paligid. Ipakikita ko sa inyo ang isang pamilyar na bato na ang orihinal ay ito ang orihinal na nakikita natin ngayon. Pero ang katabi nito ay replika. Ang orihinal ay nasa Jerusalem, aking bayan. Kaya dito, mga kaibigan, tingnan ninyo ang batong ito dito. Ito ang inscription ng Tel Dan, isang lungsod sa pinakahilagang Israel sa hangganan ng Lebanon. At tama nga, ang inscription na ito ay ginawa ni Hazael na hari ng Damasco, Aram Damasco. At isinulat niya na siya ay lumaban at nagwagi laban sa Israel at pinatay ang mga inapo ng sambahayan ni David. Kaya dito ay nakasulat sa linyang ito, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Sa ikalimang linya mula sa ibaba paakyat, mas malinaw ang salitang ito kaysa sa iba. Nakasulat doon sa lumang Hebreo, Beit David, na ibig sabihin ay bahay ni David. Pero mga kaibigan, hindi ito maliit na bahay na tinirhan niya. Oo, ang bahay ay tumutukoy sa lahi. Kaya ito ay lahi ni Haring David. At ang batong ito ay naging napakahalaga para sa mga taong nagdududa sa pag-iral ni Haring David. Hanggang dekada 70, maraming arkeologo ang nagdududa sa makasaysayang pag-iral ni Haring David. Nang natagpuan ng bato sa Dan, sinabi nila, "Sige, huwag pansinin mga kaibigan. May nagtatrabaho. Nakapunta kami ngayon mismo sa araw na sarado ang museo. Kaya huwag ninyong pansinin." Pero ang batong ito dito, ang replika, ipinapakita talaga nito sa atin na talagang umiral si Haring David. At kapag binabanggit ko si Haring David, pati na rin maraming tao ang nakakaalala sa laban ni David at Goliath. Noong bata pa si David at hindi pa hari, hinarap niya ang higanteng si Goliath. Hindi dahil sa marami, kundi dahil sa pananampalataya sa Diyos. Pero ang isa pang bagay na hawak niya noon ay ilang maliliit na bato na ginagamit niya sa tirador para ipukol. Kaya, hindi ito tirador. Kahit minsan sa mga guhit, mukhang ganoon ito. Pero wala siyang goma ng tirador. Tirador na lubid lang ang gamit niya. Makikita natin dito ang balat na makabago, ginawa para makita ang itsura nito. Pero ang mga bato ay orihinal mula sa Israel, mula sa Kirbet Keiafa. Ang Kirbet Keiafa ay isang lungsod na medyo malapit sa Jerusalem. At ito rin ay isang lungsod kung saan maraming itinayo si Haring David doon. Kaya ito ang mga bato ng tirador. Kaya, sa susunod na basahin ninyo ang Biblia at marinig ang kwento ni David na inihahagis ang mga bato kay Goliath, isipin ninyo na ganito ang itsura ng mga bato, mga bilog na bato. At dito rin makikita natin ang tirador gawa sa balat, na ginamit niya at inihagis sa ulo ni Goliath. At alam nyo na kung paano nagtapos. Natalo ni David si Goliath. Marami pang ibang bagay sa loob ng museo. Kaya tara na at maglakad pa tayo dito dahil talagang namamangha ako sa lahat ng nakikita ko. Gusto ko munang pumunta sa Ehipto ngayon. Tara na. Kakakita ko lang ng larawan ni Moises na hinahati ang dagat na pula at inilalabas ang mga tao mula pagkaalipin papuntang kalayaan. Ibig sabihin, umaalis sila dito at papunta sa kalayaan, papunta sa disyerto. Pagkatapos, papasok sila sa lupain ng Israel. Dapat nating tandaan na 400 taon naging alipin ang mga tao sa Ehipto. Dahil dito, maraming bakas ang naiwan sa Israel mula sa Ehipto.
At nag-iwan din ng marka ang Israel sa Ehipto at isa sa mga bakas ay talagang nandito. Halika kayo dito, sumama kayo sa akin. Ito ang estela ni Merneptah. Tingnan nyo ang laki nito. Ibig sabihin, noong sinaunang panahon, karamihan sa mga gusali ay napakalaki at kolosal. Kaya ito ay isang napakalaking inskripsyon na ginawa ng isa sa mga paraon ni Merneptah. At isinulat niya rito ang mga bagay na nagawa niya. Tandaan na marami siyang papuri sa sarili niya. Ang mahalaga sa batong ito ay nasa ibaba. Ipapakita ko sa inyo. Nasa Ehipto pa rin ito hanggang ngayon. At naisulat ito noong 1206 bago ipanganak si Kristo. Kaya mahigit 3,200 taon na ito. At bakit nga ba ito napakahalaga? Dahil ang paraon na sumulat nito, nagsulat siya tungkol sa isang labanan na naganap laban sa isang kalapit na bayan. At tingnan ninyo dito sa ibaba, mababasa natin ito sa hieroglyphs. Nakasulat dito ang Israel. Ibig sabihin, binanggit niya ang labanan na naganap laban sa mga tao ng Israel. Ito ang pinakamatandang inskripsyon sa mundo na binabanggit ang pangalang ito, Israel. At sa tingin ko ngayon, higit kailanman, mahalaga na makita natin ang arkeolohiya para makita natin ito. Mahigit 3,000 taon na ang nakalipas, may paraon ng Ehipto na nagsalita tungkol sa pag-iral ng Israel bilang kapitbahay ng Ehipto. Oo, totoo na may digmaan sila noong panahong iyon at hindi naman maganda ang konteksto. Pero maraming tao ngayon ang nagsasabi na hindi dapat umiral ang Israel, na dapat itong mawala sa mapa. Maraming nagsasabi na ang lupang iyon ay hindi ang lupain ng Israel. Kaya sa tingin ko, ang arkeolohiya ang nagpapakita sa atin na makikita natin ang Beit David, ang bahay ni David. Nakikita natin ang pangalang Israel. Nakikita natin ang lahat ng ito dito at nakikita natin kung gaano kahalaga ang arkeolohiya para ipakita sa atin ang kasaysayan. At ang katotohanan ay ang Israel ay umiiral na mula pa noong panahon ng Biblia. At ang Israel ay patuloy na umiiral hanggang ngayon at magpapatuloy pa ring umiiral. Habang kausap ko kayo ngayon, malinaw na nasa Brazil ako. Pero ang Israel ay patuloy na nabubuhay. Sa kasamaang palad, sa gitna ng digmaan, sa kaguluhan, patuloy na inaatake ang Israel. At ipinagtatanggol ng Israel ang sarili nito. Pero mahalagang tandaan na nangyari na ito noon, ngunit magpapatuloy pa ring umiral ang Israel sa hinaharap. Kaya kung may magsabi na wala ang Israel at nilikha lang noong 1948, sabihin niyo sa kanila na mag-research muna at hanapin sa internet ang Estela de Merneptah. O pwede rin silang pumunta dito mismo, personal, sa Museo ng Arkeolohiyang Biblikal at tingnan mismo ng kanilang mga mata ang inskripsyon ng Israel na galing sa paraon ng Ehipto. Talagang namamangha ako sa lahat ng nakikita ko dito. Pero ngayon, dumating na para bigyang pugay tayo ang arkeologong si Rodrigo Silva. Tama, alam kong napasyalan mo na dito. Si Shalom ay nasa dulo na ng pamamasyal, pero Shalom, natutuwa akong nandito ka mga kaibigan. Alam kong may gabay ka na, pero nandito ako ngayon, Aline, para ipakita sa iyo at sa mga sumusubaybay mo sa social media ang mga bagay na kadalasan hindi namin ipinapakita. Tama ba ang likod ng eksena sa museo? Eksklusibong access sa Israel kay Aline. Eksklusibong access na dito lang sa Israel kasama si Aline, hindi mo makikita sa ibang channel. Humingi na ako ng permiso para sa larawan. Payag ba kayong ma-video? Sila ang mga kasama natin sa trabaho. Kasi maganda rin na makita ninyo ito para malaman ninyo kung gaano kahirap ang pag-maintain ng isang museo. Mahal talaga ito, matrabaho at maraming detalye. Maraming eksperto, Aline. Ngayon, halimbawa, pinapalitan nila lahat ng salamin dito para maglagay ng anti-reflective na salamin para makapag-picture ang mga tao gamit ang flash nang hindi nasisira ang mga piraso. At para magawa ang trabahong ito, kailangang tanggalin lahat ng piraso ni Adriana, ang ating museologa na nakilala mo na, at maingat na itabi ang mga ito doon. Kailangan gawin ang trabaho sa araw na sarado ang museo para muling magbukas ito. Dahil tumatanggap kami dito ng humigit kumulang 10,000 bisita kada buwan. Kaya kailangan talagang magmadali laban sa oras at dito nakapasyal ka na. Nakita mo kung paano nakaayos ang mga piraso. Ngayon, Aline, gusto kitang dalhin. Paano mo sinasabi sa Israel? May nagawa ka bang video sa kabanal-banalang lugar sa Jerusalem? Saan ginagawa ang mga piraso? Saan sila iniimbak kapag galing sila sa Israel? Halimbawa, may mga pirasong kailangang i-quarantine. Konti lang ang may alam nito.
Kwarentenas? Parang yung mga tao rin na nilalagay sa kwarentenas? Tama, kasi minsan may mga piraso ng metal na maaring may dalang klase ng amag o kung anumang bagay na pwedeng magdulot ng kontaminasyon. Hindi natin alam kung paano ito hinawakan, kung anong kondisyon ito inimbak, yung pagbabago ng temperatura tuyo sa Israel. Kapag may dala akong piraso mula roon, tandaan ninyo mga kaibigan, lahat ng piraso mula Israel ay may dokumento at aprobado ng Departamento ng mga Sinaunang Bagay ng Israel. Alam ni Aline yan, seryoso ang trabahong ito kaya alam ng Departamento ng mga Sinaunang Bagay ang tungkol sa museo. Yan yung mga piraso ay may numero, pati na rin serial number na alam nila kung sino ang bumili at kung saan sa Brazil ito naroroon at kung ito ba ay original o hindi. Kaya lahat ng ito ay mahusay na dokumento. Pero pagdating dito, ang dokumento ang nagbibigay ng legalidad. Uy, ganyan talaga kapag live. Kaya naglagay ako ng mensahe. Yung mga papel na ito ang nagbibigay ng dokumentaryong legitimation ng piraso. Pero paano ko naman gagawin kaugnay sa klima? Tropical ang Brazil, tuyo naman sa Israel. Nararamdaman ng piraso, lalo na ang mga metal, kaya dapat natin itong dalhin at ayusin ng maayos. May professional kami sa larangang ito at ipapakita ko siya sa television sa unang pagkakataon. Kaya mga kaibigan, kapag nakakakita tayo ng museo dito, parang huminto ito sa panahon. Maganda, parang lilinisin mo lang ang salamin at ayos na. Sa totoo lang, tingin ko, 70% ng mga bagay ay nangyayari sa likod ng kamera. Literal at figuratibo, ibig kong sabihin, nangyayari ito sa likod ng museo. Ikaw ang magbibigay sa amin ng eksklusibong pribilehiyo makapasok doon. Napakahalaga ito. Medyo bago pa lang ang arkeolohiya. Wala pa tayong arkeolohiya tulad ngayon 300 o 400 taon na ang nakalipas. Maraming bagay na natagpuan noon, kahit 100 o 150 taon na ang lumipas, ay nawasak na. Hindi sinasadya, kabilang ang amateur na arkeologo at mga ngaso ng antigong bagay, maraming bagay ang nauubos. Gawa rin ng panahon ang pagkasira at marami nang nasira noon pang unang panahon. Dahil malaking bahagi ng mga bagay na meron tayo dito ay galing sa isang puok arkeolohikal na naging lugar ng isang labanan, ng isang digmaan. Kapag may dumating na hukbo at sinunog ang lugar tulad ng mga binhing naging uling dito dahil sa labanan noon, Eksakto. Halimbawa, maraming mga pergamino ang natagpuan. Ang mga pergamino ng dagat na patay ay isang magandang halimbawa. Nakakita rin sila ng mga apokripong pergamino. Oo nga, nabanggit mo sa iyong channel tungkol sa mga apokripong pergamino. Mula pagkabata ni Jesus hanggang kamakailan, natagpuan ang mga libong taong gulang na pergamino. Kinuha ang mga ito mula sa Ehipto. Ano ang nangyayari sa ganitong kaso? Galing ang mga ito sa Ehipto, dinala sa Estados Unidos, hindi sa Israel, at naapektuhan ng mahalumigmig na klima roon. Isipin ninyo, mga pergamino na 1,500 o 1,800 taon na ang tanda, matagal nang nakabaon sa lupa at naghihintay madiskubre. Pagkatapos ng 1,800 taon, kinuha ang mga ito, dinala sa Estados Unidos, walang kahit anong pag-iingat, at basta na lang nagkahiwa-hiwalay at nawala matapos ang 1,800 taon. Kaya, ang lahat ng pag-iingat na ito ay napakahalaga para walang mawala, para mapanatili ang lahat. Hindi lang para sa ating henerasyon, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Tara na, excited na akong makita siya. at isa pa, ang arkeolohiya ay pananaliksik din at paggawa ng nilalaman. Nagiging siyentipikong artikulo, materyales sa silid-aralan at pangunawa ito. Dahil ang nakaraan sa Biblia ay parang isang puzzle na may higit sa 1,000 piraso at karamihan dito ay nawala na. Kaya mayroon lang tayong mga pirapirasong bahagi na tumutulong sa atin na mabuo ang buong larawan. Tara, ipapakita ko sa inyo. Aline, nasa likod na tayo ng entablado ng Museo ng Arkeolohiyang Biblikal ngayon. Si Lucas ay isa sa ating mga mananaliksik. Shalom. Ayos ka lang ba, Lucas? Nag-aaral ka pa nga ng Biblia mo dyan, tama yan? Meron din tayong grupong estudyante na palaging nagsasaliksik at hinihikayat natin ang akademikong pananaliksik. Adri, pwede ba kaming pumasok sandali? Salamat, alam kong inalagaan mo si Aline dito sa museo at marami ka nang ipinakita pero gusto ko ring magpakita. Nabanggit ko na ang tungkulin mo bilang museologa at ang kahalagahan ng pagdating ng mga piraso. Minsan, kailangan silang i-quarantine para maiwasan ang pagkalat ng amag o sakit. Pero magsimula tayo dito, hindi ito original. Tingnan mo ito, pwede mong makita dito. Replika lang ito, di ba? At ginagamit natin ang mga replika na ito sa anong konteksto? Replika ito at isang tablet na may cuneiform na inscription. Aming mga replika sa kasong ito ay ginagamit para magkaroon ng access ang mga bata sa mga impormasyong ito. Sa larong paraan, mahahawakan nila ang mga bagay at maiintindihan kung bakit may mga maliliit na larawan at mga inscription na ito.
Kaya mahalaga ito para mahawakan nila mismo. At dito namin ginagamit ang mga replika para sa karanasang ito. Tingnan mo, ang interesting ito. Kasi madalas, ang patakaran sa museo ay huwag hawakan. Pero, depende sa sitwasyon, kabaligtaran ng patakaran, hawakan, galawin. Kasama na rin dito ang mga taong nangangailangan ng accessibility. Halimbawa, makakatulong ang ganitong replika sa bulag dahil pwede niyang kapain ito para magkaideya sa itsura ng orihinal. Eksakto. Kasama na rito may ilang mga estatwa na ginagawa sa anyong replika. Eksakto para sa layuning ito, para matanggap natin ang mga taong nangangailangan ng proyektong ito na pandama, para matulungan silang maintindihan ang mga bagay na hindi kayang makita ng mga mata. Pero ang pandama ay kaya. Tama, sa Haifa, sa Israel, may museo rin doon. Nagsimula sila sa proyektong Pandama. Kaya nandoon ang orihinal na piraso sa likod ng salamin para hindi mahawakan ng mga tao. Pero sa labas, may replika rin para mahawakan ng mga tao. Sa tingin ko rin, minsan likas na sa tao. Gusto nating humawak, gusto nating maramdaman. Ito ang paraan para lahat ay makalapit sa arkeolohiya. Pero hindi masyadong malapit. Alam ni Rodrigo kung ano ang nangyari. Totoo yun. Sa museo, ikwento kung ano ang nangyari doon. Trahedya ang kwento pero masaya ang wakas. Lumapit yung batang lalaki sa isang florera mula sa panahon ng bronze. Meron kaming florera dito mula sa panahon ng bronze, napakatanda na. Florera na ganito kalaki. Nais niyang malaman ang laman ng florera kaya ito'y nahulog at nabasag. Nagkaroon ng kaguluhan dahil kami ay nasa loob ng salamin habang sila ay nasa pasilyo lang at marami sila kaya nagkagulo. Tumakbo ang tatay, humingi ng tawad at nagtanong kung pwedeng bayaran. Pero paano ka nga bibili ng kapalit na florera? Mga 3,000 taon bago ipanganak si Kristo, ganun ba? Pero nagpakita ng malaking karunungan ang museo sa pagharap sa hindi inaasahang pangyayari. Dahil tinawag nila ang museologa kasama ang tagapag-ayos at tinawag ulit ang batang lalaki para turuan siya kung paano mag-restore ng isang banga. Dahil nabasag ito sa malalaking piraso, hindi mahirap gawin ang pag-aayos. Ang trahedya na maaring magdulot ng trauma sa bata ay nagsimula dahil sa kanyang takot. Mahilig talaga ang bata sa arkeolohiya. Ngayon may bagong arkeologo na dahil nagdala sila ng laboratorio at tinuruan siya. Hinawakan niya ang kamay ng bata at ipinakita ang gamit. Ganito ginagawa ang pag-aayos na sabi niya. Kumuha sila ng isa pang paso doon, peke, na sila mismo ang bumasag. Ngayon, idikit natin ang mga ito dito. Napaka-interesante ng karanasang iyon, pero sumikip ang dibdib ko dahil sa nabasag na paso. Gusto ko ring magsabi ng isang bagay na ito ay isang usaping biblikal. Noong tumawid si Josue sa ilog Jordan, iniutos ng Diyos na kumuha siya ng 12 bato mula sa ilog at magtayo ng isang monumento, isang altar na gawa sa bato sa kabilang panig. At para saan nga ba ang monumentong ito na gawa sa bato? Para maturuan ang mga bata, para sa hinaharap kapag nagtanong sila, ano ang batong ito? Ano itong bunton ng mga bato dito? Para maituro ng mga magulang at ng komunidad sa kanila. Ang mga batong ito ay kinuha mula sa loob ng ilog noong tayo ay tumawid para turuan tungkol sa kasaysayan. Kaya mismong ang Biblia ay nagsasabi sa atin kung gaano kahalaga ang pagtuturo ng kasaysayan. Ito ay tinatawag nating arkeolohiyang biblikal, pero noon, tinawag nila itong kasaysayan. Simple lang. Pero gaano nga ba kahalaga ang pagtuturo ng kasaysayan sa mga susunod na henerasyon? At dahil dito, hindi tayo dapat lumikha ng trauma sa bata. Oo, tawagin natin siya, ibalik natin siya, maaaring maging arkeologo siya, ngunit sa kabilang banda, ginagawa rin natin ang utos na ito sa sariling paraan. Ang biblikal na ideya ng pagtuturo sa susunod na henerasyon gamit ang mga bato para alalahanin ang kasaysayan ng Israel. Itinuturo ito sa masayang paraan, isang ekspresyong madalas lumalabas sa Biblia na binanggit din ni Aline. Dahil kapag tinanong ka ng iyong mga anak, ano ito, sasabihin mo sa kanila. Kasama sa Pasko ng Pagkabuhay, isa sa mga awit sa dula ay kapag tinanong ng bata, ano ang gabing ito, itay, bakit kakaiba? Bakit kakaiba ang gabi? Ikinukwento ng ama at nila ang kasaysayan at sinusubukan din namin gawin iyon dito. Kaya may mga ganitong sagot. Sa totoo lang, nakikita ko ang isang orihinal na bangga, hindi ba? Isa itong bangga mula sa panahong Romano, iikot ako dito. Ibig sabihin, eksklusibong access lang ito mga kaibigan. Wala pa siya sa museo, dadalhin pa lang sa eksibisyon. Tama, ihahanda pa siya para sa eksibisyon sa hinaharap. Nakikita ko rin ang iba rito. May Romanong banga at maliit na alabastrong banga sa sulok. Naalala mo ba yung babaeng nagdala ng pabango kay Jesus sa alabastrong banga?
At dito nakasulat, hinihintay matuyo. Hindi ko alam kung mababasa mo. O, nandito siya, tingnan mo. Huwag galawin. Sabi ni Adri, huwag galawin. Alam mo ba kung ano ang ilalim ng hinihintay matuyo? Takip ito. Pwede bang tanggalin? Oo, tatanggalin ni Adri. Tingnan mo, hindi niya ito karaniwang ginagawa dahil may proseso. Kita mo, hinihintay matuyo. Kasi may ginamit ng produkto dyan, di ba? Oo, nagkaroon kami ng intervention kahapon para maglinis sa lugar. Nagkaroon ng intervention para sa lokal na paglilinis. Para maglinis sa lugar kung saan may impormasyon na isinulat ng panulat at mali ang impormasyong yon. Kaya para linisin at alisin. Doon kinailangan ng intervention. Kita mo, ang silid na ito may nakasulat ding reserbang technical. Maraming mga bagay doon na hindi pa nakalagay sa eksibisyon. Palayok na Romano, mga tapayan na putik, ampora na Romano, mga barya, marami pang iba. Kaya Alin, ikaw ang una naming dinala dito at gumawa ng video dito. Tama ba, Adriana? Ikaw ang una. Kaya itong lugar na ito ay ang sulok ni Adri na siya na may buong pagmamahal, inihahanda ang lahat ng koleksyon para sa inyo para mabisita ninyo mamaya doon sa permanenteng eksibisyon. Tingnan niyo mga kaibigan, tunay na profesional ang gawa dito. Maraming salamat sa pagbubukas. Salamat din Rodrigo sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Dito, Alin, ito ang aming technical reserve. Dito namin itinatago ang lahat ng mga bagay na hindi naka-display. Dumaan sila sa mga proseso ng paglilinis, paggamot at wastong pag-iimbak. Pagkatapos ay dinadala sila dito sa technical reserve at dito namin minomonitor ang mga bagay na ito. Ang technical reserve ay lugar na may kontroladong halumigmig at temperatura. Dito may ilang mga bagay kami na kinuha mula sa mga cabinet, ang aming mga sliding cabinets. Dahil ang mga bagay na ito ay isasama na ngayon sa ating pangmatagalang eksibisyon. Dahil nalalapit na ang ating kongreso. Kaya mga bagong bagay at mga bagay na dumaan na sa prosesong ito ng pananaliksik ay isasama na rin ngayon sa eksibisyon at inihahanda namin ang mga bagay na ito para doon. Pwede ba akong magsabi ng personal? Pagpasok ko dito, iba agad ang atmosfera. Hindi ko alam kung dahil sa aircon o halumigmig. Pero pagpasok mo dito, parang nasa ibang lugar ka. Sa tingin ko, dahil marami tayong arkeolohiya, mas matindi pa ito kaysa museo. Nag-iingat ako dito para hindi gumalaw at hindi makadikit o makabagsak ng kahit ano. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay, literal, mga bagay na libu-libong taon na ang tanda. Pero talaga namang napakalaki ng trabaho rito. Kaya, mga kaibigan, para sa inyo na bibisita sa Museo ng Arkeolohiyang Biblikal sa hinaharap, ang mga inihahanda dito ngayon ay ipapakita na sa mga susunod na malamang linggo, buwan, o baka nga sa mga darating na araw. Sa mga susunod na araw, simula ika-30 ng Oktubre, magkakaroon na tayo ng tinatawag naming dito na Museo ng Arkeolohiyang Biblikal 2.0. Wow! Naghanda kami ng isang buong update ng expografiya at doon, makikita ang mga bagay na ito para matutunan din natin mula sa bawat isa sa kanila. At dito, nakikita ko na mas marami pa pala. Ibig sabihin, sa bawat lugar na nakikita natin dito, may mga lumang bagay at iba pa. Makikita ninyo mga kaibigan, napakahalaga, lahat ay maayos na nakakatalugo. Kaya mahalaga sa arkeolohiya, hindi lang basta makita ang mga bagay, hindi lang basta hukayin sila mula sa lupa, kundi pati na rin ang lahat ng pananaliksik na ginagawa sa likod nito. Kaya kailangan nating hanapin sila, intindihin kung ano ang nahanap natin, ikatalogo at i-publish. Ang bahagi ng paglalathala ng arkeolohiya ay napakahalaga dahil hindi mo pwedeng itago lang ang kaalamang ito para sa sarili mo. Para sa arkeologo sa nakadiskubre at sa kolehiyo o unibersidad na nagsasaliksik. Ibig sabihin, layunin nitong ibahagi para mabuo ang palaisipan. Minsan, natutuklasan sa arkeolohiyang paghuhukay sa Jerusalem ang nagpapakumpleto sa mga natuklasan tulad sa lakwis. Kaya, kung may matagpuan sa mga paghuhukay, bahagi ito ng pagsalakay ng mga Asiryo sa ibang lungsod sa Judea at nagpapakita rin kung paano naging katulad ang pagsalakay sa Jerusalem. Kaya nga, ang ginagawa ay kunin ang bawat piraso ng keramika at buuin ang palaisipan na ito. At dito, talaga namang maraming ganitong mga piraso para mabuo ang palaisipan na ito. At dito, mga kaibigan, tingnan ninyo kung paano ito gumagana. Ganito ang paraan ng paggana nito. Ang mga sliding na cabinet na ito ay karaniwan sa iba't ibang museo at departamento ng arkeolohiya sa buong mundo. Dahil nga napakaraming bagay para masulit ang espasyo.
At dito, binuksan ko at nakikita ko ang iba't ibang inskripsyon. Nakikita rin natin ang mga pako. Iniisip ko na mula pa ito sa panahong Romano, hindi ba? Mula sa panahong Romano. Mga pako ito mula sa panahong Romano. At talaga namang napakalaki at kamangha-mangha ang koleksyon dito. Kaya mga kaibigan, talagang namangha ako sa lahat ng nakita ko dito sa museo. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo at kay Adri sa pagbukas ng mga pinto, pati sa likod ng kamera, para makita namin. Maraming salamat, Rodrigo. Irerekomenda ko rin sa lahat na subaybayan ang channel na Rodrigo Silva Arkeolohiya at bumisita dito sa Museo ng Arkeolohiyang Biblikal ng personal. Ikwento mo sa mga tao kung paano sila makakapunta para makilala ito. Ganito, pwede kayong pumunta sa aming profile sa Instagram, Museo ng Arkeolohiyang Biblikal.unas, at doon makikita ninyo. Pwede kang mag-schedule ng pagbisita mag-isa, kasama ang iyong pamilya, kasama ang iyong nobya, kasama ang gusto mong maging nobya, kasama ang iyong simbahan o kasama ang iyong komunidad. May mga guided tour para sa mga grupo at dito gumagana ang museo. Makikita mo ang lahat ng schedule at ikaw ay lubos na malugod na tatanggapin. At hindi lang iyon, sundan mo rin kami sa mga social media, i-follow mo ang profile ng Museo ng Arkeolohiyang Biblikal, ilalagay namin dito sa caption para sa'yo. Bukod sa pagsunod kay Rodrigo Silva Arkeolohiya, i-follow din ang Israel kasama si Aline. At maraming salamat, kayo ay lubos na welcome. Isang halik sa inyong lahat at magkikita tayo sa susunod na linggo. Shalom! Paalam!